Yo, what's up mga tropa peeps? Nako, isang maulang-maulang linggo po ngayong araw na ito ha. Hello po sa inyo. Ingat po kayo. Kahit po ano pang mangyari, pilitin po ninyo na maging ligtas dito po sa bagyong dumaraan po ngayon dito sa ating bansa, bagyong Uwan. Ayan. So, kahit po bumabagyo't malamig, mainit pa rin po ang issue patungkol dito kay Anjo Iliana. At ngayon nga po, ito po ang aking natagpuan na isang video na kung saan ako nalaman na po kung ano ang dahilan ng kumbaga kung bakit nagkakaganyan si Anjo Iliana. Meron pong mga tao na malalapit dati o ewan ko kung ka-close pa ba ito hanggang ngayon itong si Anjo Iliana, alam nila kung ano ang mga pinagdaanan nito at naging dahilan ng pagiging DDS na ngayon. Ito, pakinggan po ninyo ha. Ito, okay, punta tayo dito. Parte na to yun eh. Okay, nahanap ko lang po ha. Ayun, ito, dito. Salamat nga pala sa OOTD with Jobit and Chaps. Ayan, salamat po sa kanila po itong video na ito na ating re-reactionan. Thank you po at napakaganda ng usapan nila dito. Alam nyo, ito, kung gusto nyo maging updated sa showbiz, sa politika, nako, ito ang tamang channel para sa inyo. Kasi ang ganda po nila mag-usap dito sa podcast nila na ito. Panoorin po natin. Itong si Anjo Iliana. No? Oo, may bago si Anjo. May nakita ako kahapon ba ano isang araw. May pinost siya tungkol sa tinawag niyang bakla si Senator Raffy Tulfo. Remember a few years ago na nagka-issue yan doon sa Tulfo in Action, sa Wanted sa radyo, si Anjo Iliana, I don't know, tungkol yata sa babae yon. Ang sinasabi ni Anjo, nung una daw pinatawag siya, kausap siya, nagkausap sila. Tapos after that, hindi na siya kinausap, yung kabilang side ng kinausap hanggang second, third, fourth, or something. Tapos kumbaga, parang siya ay parang nahatulan na ni Tulfo. Ngayon tinawag niyang bakla kaya yata, parang something like that. So kumbaga parang isang paghamon kay Raffy Tulfo. At marami pa siya naalala mo na, di ba, napag-usapan natin tungkol sa mga banat siya kay Tito Soto, how he felt he was betrayed sa Itbulaga, sinaksak siya ng mga traidor, may trolls daw si Senator Tito Soto, and after that ay may babae daw Senator Tito Soto, and after that na-interview siya sa PEP at sinabi niya na half bluff daw yon. Okay, fine. Andun na tayo. Tapos ito may Raffy Tulfo na naman siya. Tapos marami siyang mga sinasabi na parang may mga latest na naman siya ng mga accusations about ano, na parang hindi naman pala bluff, parang totoo pa rin ang mga sinasabi niya. Alam mo mga kaibigan, syempre syempre, I felt so bad because not because I'm close to the Sotos, no, I'm close to Tito Soto in particular, lalo si Helen at saka si Lala Soto na parang anak ko. Alam mo, pinag-isipan ko to kagabi, pinag-isipan ko, why is this happening to Anjo? Why kaya? Ano kaya ang problema niya? Why is this happening? Is he stable mentally? Alam mo, may feeling ako na may pinanggagalingan itong hugot niya na malalim, may mas malalim na dahilan ito. Kumbaga kasi siyempre marami siyang mga frustrations. Lagi siyang talo sa kanyang pag-campaign, sa kanyang sa political ambitions niya. Wala siyang showbiz career. Alam ko, wala na siyang pera. Yung bahay nila sa Kalamba, ang sabi daw, di ba, ibinenta daw ni Jo Marie Iliana. So, kumbaga, ano na siya na-corner na siya. Na-corner siya. Siyempre, ang taong depressed, ang tao who goes through anxiety, may mga, I don't know if it takes mga, malay mo, baka nagagamot yan or baka he's taking something na parang, di ba, kapag ikaw ay hindi under the influence of something, wala ka sa sarili mo, malakas ang loob mo, doon niya na ilalabas ang kanyang galit. Kasi parang may pinanggagalingan nga siya. Pero kung isipin mo deep down, ay para bang may mental health issue na nakasama ito nakalakip dito feeling ko. Nasabi ni Kirina Katura baka he needs help. He needs psychological help. The way that he's acting now is something na parang, kasi minahal mo siya dahil nga
parang isip bata yung kanyang Yes, ang karakter niya. Oo. Nakaka-relate ka bilang minsan sino ba namang hindi nag-iisip or nag-aastang bata. Bonji. Diba? Tayo doon sa minahal. Tapos bigla nga tapos nag-resurface na nga yung mga kung ano mga pinaggagawa niya mga mali noong mga nakaraan papunta ngayon. Tingnan mo sabi ni Liberty, sabi niya, si Anjo is unwell. May feel Ayan Mr. Anjo is unwell. Kung titignan nyo talaga si Anjo, parang may something talaga. Kasi 'di ba yung arte-arte niya noon, yung kanyang pag-arte bilang parang bonjing, 'di ba? Tapos ngayon mapupunta ka sa ganitong sitwasyon na parang politikang-politika ka, na parang bigla kang naging political analyst, bigla kang naging anti BBM. Alam niyo parang siguro baka naguguluhan si Anjo, baka confused siya, eh. 'Di kaya? Kasi ano siya, eh, parang paiba-iba 'no, paiba-iba yung kanyang mga pinagsasabi. Alam niyo eto 'pag pinapanood mo si Anjo, kung nakikita mo siya dati sa Itbulaga o kung nasundan mo siya dati, ibang-iba ngayon. Hindi ito masasabi na, ay, nag-iba si Anjo kasi dahil sa nabuking na korupsyon. Ay, iba si Anjo ngayon kasi ano na to, pro DDS na to. Hindi po eh. Meron tong maaaring pinagdaanan na hindi po niya nakayanan. At ang naging outlet niya ay yung pagbablog. Alam niyo merong isang ako napanood na video, parang itong si Anjo parang meron siyang meron siyang parang ano siya, yung di kasi pwede dito sabihin yung word eh. Yung parang hayok na hayok. Yung parang gustong-gusto niya na yung isang TikToker o isang vlogger, ang gusto niya parang sayaw ka naman, gumiling ka. Parang ha? 'Di ba? Parang wala na sa wisyo si Anjo kasi hindi 'yun dapat ginagawa, 'di ba? Sa isang podcast o sa isang live na parang ang dating nakikiusap ka na gilingan ka ng vlogger. Tinanggihan po siya. Tas meron din isa ding vlog na nakita ko, pinag-uusapan naman siya tungkol sa kanyang pagiging, alam nyo na, parang si Digong, parang si Kibuloy. Kaya sabi ko, hindi kaya talaga may pinagdadaanan si Anjo. Baka may problema talaga to. Kasi parang dito sa usapan nila Jobit Socaldito at nitong si Chaps, may nababanaagan sila eh. May nakikita sila. At baka talagang kailangan nga talaga ni Anjo ng tulong. ako that he needs psychiatric help Yung tao ito, kasi kilala ko si Anjo many years back. Kumbaga, we used to hang out. Si Anjo is napakasayang kasama. Mabuting bata yan Pero all of a sudden, parang 360 degrees turn siya. Nag-iba na ang pananalita niya. Na alam mo na pinanggagalingan yung mahugot niya. Pero why is this happening? Something must be wrong. Something must be wrong with him. Psychologically, I think he's going through rough times. May mental health issue ito na dapat silipin natin, dapat tulungan natin. Kasi as far as I know, may mga friends siya who calls him na nag-uusap-usap din sila that tells him to stop this and that. Kumbaga, alam nyo, pinakamahirap na sitwasyon na mararanasan ng tao o yung problemang dadanasin ng tao, yung wala kang nakakausap, wala kang pera, malayo ka sa pamilya, at ikay nalalaos. Yan ang pinakamahirap na mga pagdadaanan ng isang tao. So, normal to na pinagdadaanan ng isang artista na nalaos. Marami pong artista diyan na laos, pero hindi naging ganito. Hindi naging katulad ni Anjo.
Oo nga, at baka ang kanyang survival ngayon o surviving mechanism ay ang vlogging. Pero, 'di ba, actually lamang ka na kapag ikaw nag-vlog. Eto example, Jimmy, si Jimmy Santos. Nag-vlog 'yan. Ang galing ng mga vlogs ni Jimmy Santos. Pinapakita niya yung everyday life niya, pinapakita niya yung kanyang yung farm niya, pinapakita niya yung kanyang mga ginagawa sa everyday life. Kung ganun lang sana ginawa ni Anjo, lamang na siya eh. Imposibleng walang manood. Imposible na walang pumansin. Imposible na hindi siya sumikat sa pagbablog. Bakit? Kasi yan na yung forte niya. Kaya nga 'di ba ang daming artista na pumapasok sa vlogging kasi alam nila, forte na nila yon, kayang-kaya nilang i-execute ang vlogging. Kaya-kaya nilang gawin yan. Kayang-kaya nilang ipakita na, o eto ako, ganito ginagawa ko. O kaya, podcast. 'Di ba? Hindi politics, podcast na mga about sa showbiz, o kasi si Aiko Melendez, na interview din siya. Galing ni Aiko. Kaya lang itong si Anju kasi, tingin ko, sobrang down ng pinagdaanan niya. Na akala niya, wala nang papansin sa kanya. Kasi nga, laos na laos di ba? Ang nakita niya ngayon na stepping stone is vlogging, politics, at maging DDS. Pero mali. Oo, yan ang choice niya sa buhay. Wala tayong pake. Pero, parang bumaba ka sa level ng mga vlogger na matitino. Parang ikay pumunta sa pailalim, sa Imbornal, sa Inidoro, pumunta ka sa Cubeta, pumunta ka sa Poso Negro. Nilublob mo yung sarili mo. At sumama ka sa mga fake news vlogger. Kumampi ka sa mga kriminal. Kumampi ka sa mga nagpapakalat ng misinformation. Kaya ngayon si Anjo, katulad nun, pinipilit niya magpa-drug test si PBBM. Kahit na matagal nang nasagot ang issue na yan. Pinipilit niyang mag-resign si PBBM. Bumaba sa pwesto. Nabanggit niya yan. Na alam naman nating hindi mo pwedeng sabihin yan o utusan. Dahil kung susumahin mo ang bawat nangyayari sa ating bansa, si PBBM nagtatrabaho na maayos. Ang gusto niyang ipalit sa pwesto, yung kurakot. Ay nako, nasa tama pa bang katinoan yan, di ba? Kaya ngayon, nagkakaroon ng hinala etong ating mga hosts, na may toyo si Anjo. Pero hindi pa rin niya sinusunod. Kasi parang wala sa loob niya eh. Malakas ang loob niya para sabihin natin ito. Parang hindi mo alam kung hanggang kailan na sana, sabi nga natin the damages, dami nun have been done sa mga nasabi niya, nasira ng mga tao, tapos sasabihin niya at the end of the story na parang nambabluff lang siya. Pero marami siyang mga sinasabing hindi magaganda. At ngayon si Raffy Tulfo naman binabanatan niya at kung sino-sino pang masusunod, hindi natin alam. Siguro dapat silipin ito. Somebody must go out and really take care of him. Dapat kausapin. Dapat mag-therapy ang taong ito. Dapat mag-therapy. It's not about just money, Kasi yes, he may need money. Pero ang money kasi is pansamantala Pero iba yung kanyang talagang yung lookout. Eto, nakita natin ilang beses na to nagbenta ng may binenta to kay Boss Toyo. May binenta to doon sa parang nagtitinda ng relo. Kung na nagkakamali May binenta pa nga to painting ni Joey Imagine mo kung gaano ka kagipit na yung pinaka-price possession mo. Mga alam nyo si Joey De Leon minsan lang maggumawa ng mga painting yan. Obra maestra talaga. Tapos ibebenta mo. 'Di ba? Gaano ka kalugmok nun para ibenta mo yung
pinaka-iniingatan mo? Sa kanyang mental health ay dapat talagang tutukan. Kailangan dito ay ipagamot si Anjo kung willing siya. 'Di ba? Pwede naman 'yan eh. Mga social workers naman 'yan eh. Pwede naman gumalaw diyan para sa kanya eh. Hindi, by the way things are going na, parang sasabihin mo talaga meron siyang parang mental health. Iniisip na naman ng ibang mga netizen na, na parang, binayaran kasi siya, meron nasa likod nito. Wala Kaya namang siya magbabayad sa kanya. Sino kayo magbabayad sa kanya? Kasi unang-una, Alam niyo po kung tatanungin kung sino ang nagbabayad sa kanya, eto, ewan ko kung na-save ko ba yung video dito o hindi ko matandaan yung napanood ko na ano eh. Okay, eto ba yun? I'm not sure kung eto yung ano, yung nakita ko na reels. Ay, hindi ito yun. Oh, ito. Ewan ko lang kung tignan natin kung ito yun. Ay, hindi iba. Teka, maganda makita natin. Hanapin natin kung nandito pa para makaano tayo. Magkaroon tayo ng ipapakita ko sa inyo yung video. Kung tatanungin kasi kung sa nagbabayad, ano po ito eh. Meron po ako nakitang kausap siya. Okay, eto ba yun? Meron po ako nakitang video na kung saan meron po siyang kausap. At yung kausap po na niya yun, yun po yung mga vlogger na bayaran eh. Yun po yung mga vlogger na mga vlogger na sinabi dun sa interview ni Kuya Nino Barsaga na mga bayaran na vlogger. At meron daw yung level type A, type B, type C, parang ganun meron pong ganung level ng mga vlogger na ito nga daw po ay mga bayaran. At malaki po ang bayad malaki. Yung ibang mga vlogger kumikita ng 500,000, 100,000. Anjo Indiana ito. Baka lumabas kapag Anjo Iliana at Banat Bay. Okay. Punta tayo sa Reels. Ewan ko kung nawala yung kung nawala yung yung nag-post. Parang nawala siguro. Kasi hindi na makita eh. Kanina lang nakita ko pa yun. Pinanood ko pa yun eh. Okay. Gusto ko sana maipakita sa inyo kasi tinatanong nila Sir Jobit kung bakit nagkaganon si Anjo. Yung kung bakit yung sa pera, usapin pera. Kasi tama naman yun na ang pera talagang pansamantala. Pero malaki po ang maitutulong ng pera sa katulad nitong si Anjo na ayun, okay, nakita ko na. Ayan, eto. Dito ko lang po pakita. Sasabihin niya. Ulaan ko, sila na. Wasak. Wasak. Diba? Yan po yung mga vlogger po na yan. Ewan ko kung
Kapag sinabi ko hindi bayaran yung mga yan, ewan ko kung maniwala kayo. Ah, so, yung pera, pansamantala, di ba? Baka akala ni Anjo, dahil sa siya'y DDS, kikita siya sa vlogging, magkakaroon siya ng pera, babayaran siya, eh, magiging okay na siya. Tandaan po natin, ah, ang mga Duterte, nung pong mga unang panahon pa, marami po silang mga tao na sinasamahan sa mga kampanya. Like Noynoy Aquino and Mar Rojas. Pero eventually, kinalaban ni Digong. Si Speaker Martin Romualdez, nagmomotor pa si Sara Duterte para lang mapuntahan sa kanyang distrito si Speaker Martin Romualdez. Pero ngayon, mortal na kalaban ni Sara Duterte. Ngayon, ikaw, Anjo Iliana, dahil sa pangarap niya siguro maging senador o kahit man lang maging magkaroon na stable na trabaho, dahil syempre kapag si Sara naging presidente sa 2028, pwede siyang kuhaning trabahante sa gobyerno ni Sara kung mananalo baka yun ang kanyang inaasahan. Pero nako, Anjo, ang mga Duterte, kapag hindi ka na napapakinabangan, kapag ikay wala ng kwenta sa kanila, basura na lang ang tingin yan sa'yo. Defenseman Anjo, hindi naman siya masyadong malaking pangalan na. Kumbaga, he's been very absent na siya sa visibility for many, many years. Kumbaga, magbabayad ako, doon ako magbabayad sa isang sikat. Di ba? Para at least, di ba? Para mapakinabangan ko ang popularity niya. Kaya nga po, di ba, napunta sa DDS. Bakit? Ang mga DDS, ang mga sumusuporta kay Digong, desperado sila para makapag-recruit ng mga katulad ni Anjo na mapapakinabangan nilang maging attack dog laban kay PBBM at sa mga kaalyado nito. Pero with this, kumbaga pa siyang loose cannon. Lahat babanatan niya. Kasi ang feeling ko, may mas malaki. Use cannon, lahat babanatan. Di ba? Parang ligaw na bala ng kanyon eh. Binabanatan si Rapi Tulfo, binabanatan si Tito Sen, binabanatan si PBBM, binabanatan si Auntie Claire. Binabanatan ng ating Yusek, Claire Castro. Kaya parang talagang loose cannon talaga to. Walang walang direksyon. Bakit? Kung ano ang utos, yun ang buga ng kanyon. Alam na dahilan. He has deeper problems sa kanyang inner self. Dapat ito ay tulungan natin siya. Baka nga hindi niya alam na baka hindi siya aware. Baka aware. One day ma-realize na niya kapag okay na siya na, nagawa ko yon. Di ba may ganung tao eh. Wag natin masyado siya at the surface, wag natin siya balata at the surface, no? Kumbaga, tingnan natin, baka hindi natin alam, may pinagdadaanan yan. Mahirap kasi pagdating na araw na pagsisihan na lahat natin in the end if something happens. Kumbaga, wag naman sana. Wag naman sana. Kay Mr. Angeliana, kung mapanood mo ito, you might as well check. Kasi talaga, wala naman talagang mukha ang mental health issue or yung anxiety na walang mukha. Wala. Maaring meron ng ganon, pero sana yung naman. At ang anxiety ito is very dangerous. Kasi we do not know kung kailan siya. Kasi parang nagsa-self-harm ka kaya yung iba napupunta sa pagpapakamatay. Nako, kaya ayaw na nating, wag na nating i-play yung word na yun. Kita nyo eto si Anjo, sine-self-harm niya yung sarili niya sa pamamagitan ng pagbablog ng mga katulad nun, mga sensitibong issue patungkol kay Tito Sen, pagpilit niya na si PBBM ay magpatingin daw, magpa-test, hair follicle, test. Baka nga hindi alam ni Anjo na yan na ang nangyayari sa kanya. Diba? Kasi minsan, kailangan mo tignan yung mukha mo sa sarili mo yung mukha mo sa salamin. Tignan mo yung sarili mo. Kung pwede, sampal-sampalin mo yung mukha mo. Baka mag-flashback na hindi ikaw ito. Ay, ba't ko ba nagawa to? Hindi ako to Diba? Sana maisip niya yan. Pero sana nga, diba, hindi pa hulihan lahat para etong si Anjo makabawi sa kung ano man ang kanyang mga nagagawang mali ngayon. At sana nga talaga magkaroon siya ng
matatawag na kaligayahan sa dulo. Kasi nakita naman natin, lahat ng mga kumampi sa mga Duterte, kung hindi man nakakulong, yung iba nagtatago. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first. Shoutout kay dito kay Sir Jobit at kay Sir Chaps. OOTD by Jobit and Chaps. Support po ninyo yan. Channel nila. Politika at Showbiz. Nandyan po lahat. Maraming salamat po. Bye-bye. Oo, sorry. Yes.